Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Marahil, sa bagong henerasyon ngayon, ay wala nang halos nakakakilala sa kanya, sapagkat, nung namayagpag ang kanyang karera, noong 1960, hanggang 1990s. Halika't balikan natin at sariwain, ang buhay ng ating bida, ngayon. Si Abomelo Palomo Tag-asa, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, si Meli Tag-asa, at higit sa lahat, ang di malilimutang palayaw niyang, Miss Liwayway Gawgaw Tapia. Ang kanyang buhay ay isang makulay na kwento ng pagsisikap, husay sa sining, matibay na pagmamahal sa pamilya, at paglikha ng isang tauhang naging bahagi na, ng ating pambansang alaala, at kultura. Si Meli Tag-asa ay ipinanganak, noong April 16, 1935, sa La Paz, Tarlac, at lumaki rin, sa mga bayan ng Nueva Ecija. Ang kanyang pamilya ay simple lamang ang pamumuhay, ngunit busog ng pagpapahalaga, sa edukasyon at mabuting asal. Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, noong siya ay 9 na taong gulang lamang, lumipat ang kanyang buong pamilya sa Maynila, upang maghanap ng mas maayos na kabuhayan, at pagkakataon. Mula sa kanyang pagkabata, kitang-kita na ang kanyang pagkahilig sa sining. Sa panahong iyon, ang radyo, ang siyang pangunahing aliwan ng mga Pilipino noon, at doon niya natuklasan, ang husay ng kanyang tinig, at kakayahan sa pagkukwento. Sa edad na 17 taong gulang, sumali siya sa isang patimpalak sa pag-awit at pagbigkas, kung saan, siya ay nagwagi, na siyang naging susi niya, upang mapansin ng mga tagapamahala, ng mga programa sa radyo. Dahil sa magandang alok na trabaho at oportunidad, ay pansamantala niyang itinigil ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, upang maging ganap na talento. Sa loob ng mahigit 2 dekada, hinasa niya ang kanyang galing sa likod ng mikropono, gumaganap sa mga dula, gumagawa ng mga dialogo, at natutong intindihin, ang damdaming kailangan, sa bawat linya. Ang mga karanasang ito, ang siyang naging matibay na pundasyon ng kanyang tagumpay, nang dumating ang panahon ng telebisyon. Sa kabila ng abalang karera, nanatiling sentro ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Siya ay ikinasal at naging tapat na asawa, bagamat pinili niyang panatilihing pribado, ang pangalan at mga detalye ng kanyang kabiyak, upang mailayo ang kanilang tahimik na pamumuhay, sa atensyon ng publiko. Ang kanyang asawa, ang naging kanyang sandalan, laging sumusuporta sa bawat proyekto, at pagbabago sa kanyang trabaho. Magkasama at magkatuwang silang nagpalaki, ng kanilang 4 na mga anak, kung saan, 3 rito ay mga babae, at 1 lalaki. Ang bawat isa ay pinalaki niya ng may disiplina, kababaang loob, at pagmamahal. Mga katangiang dala niya rin, sa kanyang pagtatrabaho. Isa sa mga kilalang anak niya, ay si Gina Marisa Tag-asa Hill. Na siyang panganay sa kanyang mga anak, na sumunod rin sa kanyang mga yapak, bilang kilalang manunulat ng script, para sa telebisyon at pelikula. Ilan sa kanyang mga tanyag na gawa, ay ang Mara Clara, Mula sa Puso, at iba pang mga palabas, na tumatak din sa kasaysayan ng telebisyon. Si Lani T. Montreal, ang kanyang pangalawang anak na babae, na naging manunulat din at playwright. Gumawa pa siya ng dulang pinamagatang Anak ni Tapia, na hango sa buhay at alaala ng kanyang ina, isang patunay ng malalim na ugnayan nila at ng impluwensya ni Meli, sa kanyang mga anak. Ang 2 pa niyang mga anak, ay mas pinili na mamuhay ng mas pribado, malayo sa entablado at kamera, ngunit nanatiling malapit sa kanya, hanggang sa kanyang huling mga araw. Sa kabila ng kasikatan, hindi nagbago si Meli. Sa bahay, siya ay simpleng ina. Gumagawa ng gawaing bahay, naghahanda ng pagkain, at laging nagtuturo at nangangaral sa mga anak, na ang tagumpay ay walang halaga, kung walang mabuting kalooban. Ang malaking pagbabago sa kanyang karera,
ay dumating noong 1977. Habang naghahatid siya ng mga script sa isang tanggapan, nakita siya ng tanyag na manlilikha ng comics, na si Ronnie Santiago. Napansin ang kanyang itsura, na maayos at nakaban ang buhok, nakasuot ng malalaking salamin, at may seryosong ngunit marangal na anyo, ay eksaktong katugma, ng paglalarawan sa kanya, sa karakter na Miss Tapia, para sa sitcom na Baltic and Company, sa GMA Network. Nang lumipat ang palabas, at ang tauhan sa Iskil Bukol noong 1978 sa IBC Channel 13, doon nagsimula, ang kanyang walang kupas na katanyagan. Bilang Propesora Liwayway Gawgaw Tapia ng One Bowl University, ipinakita niya ang karakter ng isang guro, na istrikto, mabilis magalit, at mahigpit sa mga alituntunin, ngunit sa likod nito, ay may malambot na puso, at lihim na pagtingin, sa mag-aaral na si Joey Escalera. Tumagal ang kanyang pagganap sa nasabing palabas, sa loob ng halos 15 taon, mula huling bahagi ng dekada 70, hanggang simula ng dekada 90. Muli niyang binuhay ang kanyang karakter bilang Miss Tapia, sa pelikulang Iskil Bukol, 20 Years After, noong 2008, na nagpaalala sa mga bagong henerasyon, kung sino ang tunay na Miss Tapia. Hindi lamang siya magaling sa harap ng kamera. Siya ay isa ring mahusay na manunulat ng script, para sa mga pelikula, tulad ng Kastilyong Buhangin noong 1980. The Mama with Love, noong 1983. At Uhaw sa Pag-ibig, noong 1984. Nang humina ang kanyang mga gawain sa pag-arte, ay naging pinuno naman siya ng dubbing department ng GMA Network, kung saan, pinangasiwaan niya ang pagsasalin at pagboses ng mga sikat na palabas, lalo na ang mga Korean drama, na pumatok sa panlasa ng mga Pinoy. Kilala siya ng mga katrabaho bilang matyaga, makatarungan, at laging handang magbahagi, ng kanyang kaalaman. Noong November 2017, tinanggap niya ang kanyang star sa Eastwood Walk of Fame, isang opisyal na pagkilala, sa kanyang mahabang ambag sa industriya ng pelikula, at telebisyon. Ngunit makalipas ang ilang buwan, noong March 6, 2018, dumanas siya ng matinding atake sa utak o stroke, na nagdulot sa kanya, ng pagkawala ng malay, at pagkakakoma. Ayon sa kanyang sariling kahilingan, na isinulat pa noong 2005, ayaw niyang manatiling nakasandal lamang sa isang makina upang mabuhay, kung wala ng pag-asa, ng ganap na paggaling. Sinunod ito ng kanyang mga anak, at noong March 24, 2018, tahimik siyang pumanaw, sa edad na 82 taong gulang, sa San Juan City. Ang tiyak na dahilan ng kanyang pagpanaw, ay ang mga komplikasyon dulot, ng matinding stroke. Si Meli Tag-asa o Miss Tapia, ay hindi lamang sumikat dahil sa kanyang itsura, o mga linyang sinambit. Minahal siya, dahil ang kanyang pagganap sa kanyang karakter ay makatotohanan, salamin ng mga gurong kilala, ng bawat pamilyang Pilipino. Ipinakita niya ang balanse ng katangiang, istrikto ngunit may puso, seryoso, ngunit nakakatawa. Sa tunay na buhay, siya ay tapat, mabait, at walang yabang. Nagpapatunay lamang, na ang tunay na alamat, ay ang may magandang kalooban. Ang kwento ni Meli Tag-asa o Miss Tapia, ay patunay, na ang isang karakter o papel, kapag ginawa ng may puso, ay nananatiling buhay sa alaala ng kanyang mga tagahanga, maging matagal na panahon pa man, ang lumipas. Driver! Nakita mo nang pumara ako, inalapasan mo pa ako! Pinagod mo pa ako! Dala-dalawa kayo napakatanginod nyo! Uli-uli, kapag pumara ako, doon mismo sa kinatatayan ko, doon yung tatapat ang pintuan, ha? Maliwanag! Nababayad yata ako! Wala, abante! Hoy, lalaki! Umalis ka dyan, pwesto ko yan. Tuwing sasakay ko ng bus na ito, dyan ako nakaupo, sa tabi ng bintana. Umalis ka dyan! Dito ka! Ay, siya nga pala. Ilagay mo doon. Iayos mo. Ingatan mo, may mababasag dyan. Hoy! Ikaw!
I demand an explanation! Mrs. Miss pa ho ako. Miss, pulis ho ako. Yang inuupan nyo, baril ko yan. Pag sinabi kong tayo, tayo kagad kayo. Naintindihan nyo ako. Miss, tayo na kayo. Ha? Tayo! Ha? 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 Among pulis? Alam mo, ngayon lang nangyari sa akin ito. Very exciting. Ang sarap pala. Pero mo, para akong manok na nangitlog ng barel. Ha? Sa susunod, ha? Magkatabi tayo ulit. Pero doon ako sa bintana. Ha? Oo. Give me 5. Give me 5! Bye-bye!